Hindi dapat na ginagawang biro ang pananakit ng damdamin ng ibang tao. Hindi rin dapat gumagamit ng iba para lamang makausad tayo Are mula those sa plastic sakit bags na or nararamdaman natin. birds? Ikaw, kabarangay, handa ka bang pumasok sa relasyon kahit na hindi mo pa mahal ang isang tao? I could never do the surgery. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nela. 29 years old na ngayon at nagtatrabaho bilang isang IT specialist. Nagkaroon ako ng long-time boyfriend noon. Carlo ang pangalan niya at akala ko talaga ay siya na. Yung makakasama ko sa panghabang buhay. Marami na kasi kaming plano para sa hinaharap namin. Mga plano na ako na lang pala ang may gustong tuparin. Dahil bigla na lang niyang tinapos ang 6 na taong relasyon namin noon. Ang sabi niya Hell noong una ay yeah. naguguluhan daw siya sa nararamdaman niya. At magulo rin daw silang We got magkakapatid the noon. hell out of there. Ayoko mang pumayag ay Too wala na akong bad. nagawa pa, pero pagkalipas lamang ng 3 buwan mula nang maghiwalay kami, nalaman ko na Andraya, lamang na thank pakakasalanan niya ang bagong girlfriend niya na buntis na noon. Doon na naging malinaw sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nasaktan talaga ako ng sobra at hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Halos araw-araw akong umiiyak sa tuwing Twilight? naaalala ko ang Sorry. relasyon namin ni Carlo. Hanggang sa imbitahan ako ng kaibigan at katrabaho ko na si Camille na magbakasyon muna sa probinsya nila sa parteng Visayas. Gusto niya raw na tulungan ako na makapag-move on. Kaya naman sumabay na ako ng request sa kumpanya namin na makapag-work from home setup muna na kaagad namang na-approve. If Tumira kami sa isang transient house na pagmamay-ari mismo ng tita ni Camille. Doon ko rin nakilala si Any of them Joshua nang open? minsan nasa may tabing dagat kami ni Camille. Guwapo siya, matangkad at palangiti. In-invite niya ako kinabukasan noon sa bahay nila na malapit lang naman daw sa transient house namin. I really Fiesta enjoy daw the kasi sa fact kanila that at you may kaunting learn handaan. that you can do Sama all dapat si this, Camille like pero break matake ang migraine niya windows. kaya naman ako na lamang ang pumunta sa bahay nina Joshua Papa Dudu. Like try and find all these thoughts. Marta. Oh, Marta. Sorry. Nation. Where's the safe? Wait, huh? Like, Ang sarap maybe nitong there. pansit, Joshua. Mabuti naman at nagustuhan mo. Special recipe talaga yan ni Mama. Pero masarap talaga lahat ng pagkain na handa nyo. Itong pansit lang talaga yung pinakapaborito ko sa lahat. Iyan din kasi ang palaging request ni Joshua tuwing may handaan dito sa bahay. Cash. Di pwedeng mawala ang pansit na yan. Kahit nga yung ibang kamag-anak namin kapag pumupunta dito sa Maybe bahay, Tito is yung gonna pansit din ang open palaging one of these hinahanap. days. Sayang nga lang at hindi sila makakapunta Take ngayon the kasi may break. iba na silang nakaset na mga lakad. Okay lang yun, Joshua. Sigurado naman ako na may iba pang chance o okasyon pa na makilala ko sila. Can't go up Sasarap pa though, naman ang right? luto ng mama mo. Papapabalik talaga ako dito sa inyo. Akala ko nga, hindi mo magugustuhan ang mga simpleng pagkain na inihanda ko. Naku, sa quality at lasa ng mga niluto nyo po, pwedeng ilaban sa mga sikat na She restaurant doesn't sa know how Manila to yung tita. Iyan naman ang malabong mangyari dahil wala naman akong balak magtayo ng restauran. Gusto ko lang talaga magluto. Nako, lalo na kapag may mga okasyon dito sa bahay. At natutuwa ako na there it nagustuhan is. mo mga niluto kong pagkain. Nako tita, sobrang nagustuhan ko po talaga. Kapag napadalas ako ng kain dito sa inyo, Ay. baka hindi na ako makilala ng mga magulang ko pagbalik ko sa Manila. Dahil sigurado She sent tataba out talaga ako such sa a sarap ng mga pagkain distressed nyo meow. dito. I got worried. Nga pala, Nela, wala ka namang gagawin mamaya, no? Ipapasyal sana kita sa may perya mamaya. Ay, dumaan din kayo ng simbahan para makita ni Nela kung gaano kaganda ang simbahan natin dito.
Yun kung okay lang naman sa kanya. Nako, oo naman po, ayos lang sa akin. Wala naman po kung kahit na anong lakad ngayon, tita eh. Mabuti naman kung Iya. ganon. Para makita mo na kahit maliit yung bayan namin, marami ka pa rin pwedeng pasyalan dito. Sigurado naman po ako na mag-e-enjoy ako sa araw na to kasi kasama ko si Wanted a little Joshua. bit of attention, guys. You don't understand. The big win. I don't know. Joshua, thank you sa paghatid mo sa akin pa uwi ha. Got him. Wala yon. Sana nag-enjoy ka kanina. Naku, kung alam mo lang. Sobrang nag-enjoy talaga ako kanina. Naubos nga yung energy ko sa katatawa dahil sa mga joke na baon mo eh. Tapos sobrang ganda pa ng lugar na pinasyalan natin kanina. Sobrang relaxing talaga. Ako rin sobrang nag-enjoy ako kanina. Lalo na nung hinawakan mo yung kamay ko habang Okay, naglalakad tayo Ax. sa may tulay kanina. Bakit? Ayaw mo ba yung ginawa ko na yun? Siyempre sobrang gusto, Nela. Nagulat lang talaga ako tsaka natatakot ako na baka isipin mo na sinasamantala ko yung kabaitan mo. Gusto ko lang talaga na ma-enjoy mo ang lugar namin at yung bakasyon mo. Para saan yung halik na yon? Para ipaalam sa'yo na Okie sobrang dokie. nag-enjoy ako nakasama ka. Ang dami Moving mo pa on. kasing sinasabi. Hey, I Sorry. got a pistol. And you guys Sige, don't. uuwi na rin ako I got a new para pistol. makapagpahinga ka na. Okay, sige. Ingat ka sa pagmumotor mo ha. Salamat. See you tomorrow. Oo naman, Hopla. pupuntahan kita ulit dito. See you bukas. Bye. Would be a shame if she fell on her face. All of the facts. One of them is back on the map. Sus, nangangamoy love life na yata tayo dito, ah. Kanina ka pa ba dyan sa likod ko, Camille? Ay, hindi naman. Pero kanina pa ako nakasilip doon sa may bintana. At nakita ko na hinalikan mo silip si Joshua. Grabe, sis! I'm so happy for you! Finally, makakalimutan mo shame talaga if yung those ex mo people dahil dyan found sa us. bago mong love life. Bagong love life ka dyan. Hindi ko jojowain si Joshua, no? Hala, bakit may goodbye kiss ka pa sa lips kanina? Ano ka ba? Etchos lang yun. Gusto ko lang siyang pakiligin at saka yung sarili ko habang nandito tayo sa probinsya. Pero wala talaga akong balak dalhin sa Manila kung ano man yung meron sa amin ni Joshua. No? Hanggang dito na lang yun. Pagbalik natin ng Manila, back to reality na rin ako tas ibablock ko na rin yan si Joshua. Papadudot na padalas ang pagkikita namin ni Joshua. Palagi niya akong pinupuntahan sa transient house namin. Minsan dumadalaw siya doon pero mas madalas na namamasyal kami sakay ng motor niya. Thank you so much for the Pinakilala niya ako sa mga Welcome kaibigan in. I'm at ibang sorry today we don't kamag-anak have niya. alerts on. Palagi siyang tinutokso ng mga Because ito they sa kept kung breaking ano raw my ba ang game. estado But ng normally there relasyon would be a naming little dalawa. sound Siyempre, happening ngumiti and a lamang ako little habang alert si on Joshua stream. ay But I really, namumula really mga appreciate pisngi. your follow. Thank you. Sa totoo lang, wala sa plano ko Hey, ang friends, pumasok hello. kaagad sa isang relasyon. Inahayaan ko na mag-enjoy muna ako sa mga kung sino man ang makikilala ko. Nagkataon na si Joshua ang nandun sa probinsya at nag-i-enjoy naman talaga ako noon na kasama siya. Nakita ko naman na So masaya the rin siya deal lalo with na these kapag people, right, is magkahawak that ang mga they're kamay so natin. quiet. It O kapag doesn't show them nilalambing on at the hinahalikan listen. ko siya. Gusto ko naman si Joshua Mhm. pero hindi ko siya nakikita na boyfriend ko ng pangmatagalan, papadudot. Girl, una na ako sa loob ng airport, ha? Sige, susunod na rin ako. Ay, bye, Joshua! Bye, Camille! Joshua, thank you nga pala ulit sa paghatid mo sa amin ni Camille dito sa airport ha. Nanghiram ka pa talaga ng kotse para lang magkasya yung mga gamit namin. Ari, Wala yon. Gusto ko rin naman na ako mismo ang maghatid sa inyo dito eh. Sayang nga lang at hindi ka na nakapagpaalam kay mama. Ako, oo nga eh. Si Camille kasi late na nagising.
Kaya hindi natuloy yung plano natin na dumaan muna sa inyo bago dumiretso sa airport. Okay lang kasi nakausap ka naman namin saglit ni Mama sa video call kanina. Natuwa nga ako kasi nakausap ko He's siya just kahit saglit yelling lang eh. into the Alam mo, void. sobrang mamimiss ko talaga yung mga luto How's niya. it going today? It's going good. Yung mga luto Thank you lang ba so ni much Mama for mamimiss mo? asking. We're just Ano, we pati just yung lugar finished na to. chapter Yung mga pagkain dito, Seattle tsaka... Day 3 ako. with Ah, Ellie. And now, Ang lambot talaga ng now luto we ni are Mama on Nela. Seattle Day Mamimiss 1 ko hawakan ng with mga- Abby. Unfortunately. Alam mo, nag-usap kami ni Mama kagabi at nagpaalam na ako sa kanya. ano namang What pinagpaalam mo sa happens if kanya? I just Na gusto kong pumunta ng Manila. from a little... Pupunta ka ng Manila? Di ba sinabi ko naman sa'yo yung mga plano ko? Na gusto kong sumunod sa'yo sa Manila? That Oo nga, wasn't pero close hindi ko enough. naman alam na seryoso ka nung sabihin mo yun. Oh shit, Naman they're ako hindi here! magiging seryoso eh. Alam mo naman na seryoso ako sa'yo. Nela, hintayin mo ako ha. Anong ibig mong sabihin? Hintayin mo yung pagdating ko Holy. sa Manila. Oh, that's my Mag-iipon lang ako friend. ng konti, tapos susunod na rin ako sa'yo doon. May nakausap na rin ako na kamag-anak namin na nakatira doon. Sure. Matutulungan daw nila akong makahanap ng trabaho, saka pwede pa nila akong patuloyin muna sa kanila hanggang sa... Teka, Joshua, relax ha, relax. Ang dami mo ng plano eh. Hindi ko na masundan lahat. Hiya! Sorry, medyo na-excite lang ako na magsimula ng bagong buhay kasama ka. Ang totoo, medyo kinakabahan din ako kasi never pa ako nakapunta ng Manila eh. Pero huwag kang mag-alala. Mabilis naman akong masanay sa isang lugar. Sigurado ako na makakahanap ka agad ako ng trabaho na malapit sa'yo. Para palagi pa rin tayong magkasama ng dalawa. Joshua, I'm sorry ha, pero sa tingin ko, huwag ka munang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Oops, I got Hindi ako Abby killed. nagpapadalos-dalos, Nela. Pinag-isipan ko na lahat to. Sigurado na ako sa Well, I'm mga in gusto this kong gawin at shit. pagsunod sa'yo sa Manila. Shit But I don't place think we're now. going to work. With Ano bang people I don't sinasabi mo, like. Nela? Joshua, With guns I I'm sorry don't pero like. hanggang dito na lang tayo. With dog Hindi ko I don't maintindihan. like. Gusto mo rin naman ako, di ba? With... Nela, sagutin mo ang tanong ko. Yeah. Mahal mo na rin ako, di ba? Meaning ko na nag-enjoy ako sa lahat ng oras na kasama kita. Kaya lang, Kaya lang, hindi kita mahal. I'm sorry, Joshua. Hanggang dito na lang talaga tayo. I just wanna... Papa shoot Dudut, them. kahit noong mga araw na magkasama kami ni Joshua, palagi kong naririnig ang mga plano niya na pagsunod sa akin sa Maynila at I know I paghahanap ng shouldn't, trabaho but- dito. Hindi ko naman sineseryoso yun kasi wala talaga sa isipan ko na patagalin ang kung anuman ang meron sa aming dalawa. Gusto ko lang mag-enjoy at saglit na makalimot sa pagkawasak ng puso ko nang dahil sa ex-boyfriend ko. They all move like Pero hindi ibig idiots. sabihin na gusto ko nang pumasok sa isang relasyon. Nagigilty din naman ako sa mga sinabi ko sa kanya, lalo na nang naluluhan na niya akong niyakap ng mahigpit. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya kagusto na sumunod sa Maynila para makasama ako. There isn't anything I could pick Pero up bukod sa here. hindi pa ako handang pumasok sa relasyon, hindi rin talaga si Joshua ang tipo na gagawin kong boyfriend. Alam ko sa sarili ko na kahit formal niya akong ligawan ay hindi ko siya seseryosohin o sasagutin man lang, Papa Dudut. Hindi ko nakikita na magiging kami in the near future, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makabalik ako ng Maynila ay naramdaman ko na kahit paano ay nakatulong ng isang buwan ang pagbabakasyon at trabaho ko sa probinsya. Mula kasi noon ay hindi na ako gabi-gabing umiiyak ng dahil sa This one ex-boyfriend right ko. here. Hindi ko na rin siya masyadong naaalala at kung pumasok man siya sa isipan ko ay napapailing na lamang ako at hindi na naiiyak kagaya noong bago pa lamang kaming naghiwalay.
Si Joshua naman ay panay pa rin ang pagtitext at chat sa akin noon, Papa Dudut. Halos araw-araw ay tumatawag din siya sa akin. Kahit blinak ko na ang number niya at mga social media accounts. Kaya lang gumagamit pa rin po siya noon ng ibang mga number at nagka-create pa ng ilang dami account para i-message ako sa aking Facebook. Minsan pa nga ay nagko-comment pa siya sa mga public post ko na kaagad ko namang dinidelete. Kaya naman nag-decide na po ako noong i-private na ang lahat ng mga social media accounts ko. Papa Dudut. Why aren't they doing anything? Uy, kumusta ka na? Kumusta pakiramdam mo? Ito, medyo mabigat pa rin yung pakiramdam ko pero mas okay naman kaysa kahapon. Pasensya na pala kung ikaw yung sumalo ng trabaho ko, ha? Ano ka ba? Ayos lang yun. Mas mahalaga na I makapagpahinga hope you ka weren't ngayon. Ano daw ba yung sakit mo? Di ko pa nga alam kasi wala pa yung resulta ng blood at lab test ko. He fucked Ngayon up pa lang her makukuha ni face. Mami. Pero alam mo, Like, pakiramdam ko dengue quite to eh. good, Talaga? actually. Paano mo naman nasabi? Eh, parang lahat kasi ng Jesus. sintomas naramdaman ko kahapon eh. Kaya nung That's sabihin how ng I doktor wanted na to kailangan ko check magpa-confine, out pumayag by na a kagad ako. muscular woman. There's Taas na more? rin kasi ng lagnat ko, saka parang What's that? mahihimatay na ako sa sobrang bigat ng pakiramdam eh. Kaya nga magpahinga ka more? na ng mabuti para Where? makabalik ka na dito sa office at makapagtsikahan na ulit tayo. Ay nako, yan talaga yung una kong gagawin Take kasi this sobrang boring dito sa ospital. Ramdam ko nga. Sige na girl. Kailangan ko rin ibabatong tawag at may mga kailangan pa akong There's tapusing somebody trabaho. else. Get well soon Where? ulit ah. Salamat Camille, Oh, are they bye. like on the roof or something? Gising ka na pala. Opo, tumawag kasi si Camille kanina eh. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na po kaysa kahapon. Ang haba rin po kasi ng tulog ko, umiepekto na rin siguro yung mga gamot na pinainom sa akin. Mabuti naman I kung just kind ganun. of want to explore. Nag-alala talaga ako kasi ramdam ko yung panghihina mo kanina. Tapos ang taas pa ng lagnat mo. Hirap pa nga rin po talaga ako makabangon eh, kaya tumawag na po ako kagad sa here. opisina para ipaalam na hindi pa ako makakapasok. Siya nga pala, nakuha ko na nga pala ang mga resulta ng lab at blood test mo. Normal lahat ang That's resulta our nila. girlfriend? Ha? Wala po akong dengue. Pregnant Yun din ang akala ko lady? na sakit mo pero wala ka daw dengue o kahit na anong sakit. Pero bakit iba po yung pakiramdam ko sa katawan ko? Para akong tatrangkasuhin na basta hindi ko maintindihan eh. Ano ba kasing ginawa niyo ni Camille sa bakasyon niyo at bigla ka na lang ng hina ng ganyan? Fuck do I know, dude? Normal lang pong bakasyon tsaka pamamasyal. Wala po kaming kahit na anong extreme na activity na ginawa doon. Pero bakit naman parang masyadong nabugbog yung katawan mo sa pagod? Di ko rin po alam, Mami eh. Basta pagising ko kahapon, para akong nag-gym ng isang buong linggo Welcome dahil sa back, sobrang sakit ng katawan. Papa Dudut, Hey, sobrang hey. weird talaga ng pakiramdam ko ng umaga na yon. Masakit lahat ng parte ng katawan ko. Pati paglalakad noon ay Hello? nahihirapan ako kaya pumayag na kaagad ako na magpa-confine. Sa dami ng test na ginawa sa akin ay hindi rin nila Oh, I nalaman see, kung ano ang naging dahilan ng biglang panghihina ng katawan ko. Epic Ilang ulit na. din nagtatanong sina Mami at Daddy noon tungkol sa mga ginawa namin sa probinsya. Inisip kasi nila na baka kung ano-anong activity ang ginawa namin kaya sumakit na lamang bigla ng gano'n ang katawan ko. Pero bukod sa pagtatrabaho sa transient house at pamamasyal kasama si Joshua ay wala na akong ibang natatandaan na ginawa namin. Mabuti na lang kahit papaano ay nagsimulang gumaan ang pakiramdam ko sa paglipas ng 3 araw. Umuwi na ako ng bahay at kinabukasan ay nakabalik na rin po ako sa pagtatrabaho. Nagsimula nang maging normal ang lahat sa buhay ko dahil hindi na rin nangungulit pa si Joshua.
Pero isang kakaibang pangyayari ang naranasan ng katawan ko noon, Papa Dudut. Dude, there's too many Ano of tong them. nandito sa mukha at leg ko? Bakit ang dami kong sugat? Mami! Mami! Oh, anak. Bakit sumisigaw ka dyan at... Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa mukha at leeg mo? Hindi ko po alam, Mami. Tingnan niyo po, meron din dito sa braso ko. Ang dami mong butlig sa mukha at parang nagsusugat na ang mga nana. Ang kati-kati nga po eh, tas ang hapdi ng balat ko ngayon. Ay, Diyos ko, anak. Namumula at namamaga talaga yung mga sugat mo. Pati yung mga mata mo namamaga din. Mami, ano kaya ako? Come on! Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa magpalit ka na ng damit at pupunta tayo ng ospital ngayon din. Ame zajebáváš. Lež se. Naila, kumain ka muna nitong sopas na binili ko. Wala po akong ganang kumain, Mami. Tingnan talaga ng liig. Whoa! Whoa, 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 Kailangan whoa. mong kumain bago ka uminom ng mga gamot. Where are my friends? Hindi ko nga po alam. Can you do something? Epekto pa yung mga gamot na yan sa akin, Ma eh. Kanina pa po ako nagpapahid ng mga Just not ointment na doing nireseta ng anything. doktor na bili natin. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nararamdaman yung epekto. Kati-kati pa rin po ang balat ko. At saka, namamaga pa rin po yung mga sugat sa leeg at mukha ko. Kaya nga kailangan mong kumain para mainom mo na rin tong mga gamot mo. They really wanted me to die. Never help. Camille, ikaw pala yan. Pasok ka na dito. Sige po, tita. Nela. Nela, anyari sa'yo? Take this Nag-send stuff. na ako ng picture sa'yo, di ba? Bakit parang gulat na Machete. gulat ka pa rin? Kasi, mas grabe pala kasi talaga yung itsura ng mga sugat dyan sa balat mo pag sa personal. Pangit ba? Hindi naman. It's Pero, fine. We're oo, fine. pangit. They go up. Medyo nakakadiri siya tignan eh. Tsaka, I guess we go nananayog up dyan sa and mukha at leg then mo. Tapos cross. parang may tutubo na rin dyan sa mga braso mo. Kinakamot mo ba yung mga yan? Kanina ko pa nga siya sinasaway sa pagkakamot na ginagawa niya. Sobrang kati naman po kasi talaga, Mami. Kaya ang hirap pigilan. Ano daw sabi ng doktor? Up here. Hindi nila malaman kung anong klase ng rashes o sugat yung lumalabas sa balat ko. You idiot Hindi guys. naman daw skin asthma o allergy. Kaya baka lumipat na lang kami ng ibang ospital I just bukas want ni them to Mami. die. Alam mo, All sa of tingin them. ko, Nela, hindi na ospital ang kailangan mong puntahan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa itsura ng mga katikati mo sa katawan, sa tingin ko, kailangan mo nang magpa-albularyo. Papa Dudut, akala ko nung una ay nagbibiro lamang si Camille nang banggitin niyang tungkol sa albularyo. Iniisip ko noon na baka gusto niya lamang na pagaanin ang nararamdaman ko. Grabe kasi talaga ang itsura ko noon, Papa Dudut. Oh, but Para akong may she bulutong na mas thieves now. malala pa doon. Magkakaibang sugat ang tumutubo sa mukha at buong katawan ko. which allow for Pero lahat sila ay instant sobrang kati na self-kills. para bang may kung anong lalabas. Against most enemies, they mula can sa balat also ko. be used to break Kaya free naman when awang-awa grabbed talaga sa by akin si quick- Camille, lalo na clicker. nang mas matagal niyang matitigan ang balat ko. Sure. Nakita niya kung paano ako nasasaktan sa bawat pagkilos ko. Papa Dudut, hindi ako masyadong naniniwala sa mga maligno o ano pang mga may kinalaman sa kababalaghan. Mas pinapaniwalaan ko pa ang kakayahan ng siyensya.
Alam ko na may scientifically Here's my shit explanation ang kung ano gameplay that I man really ang wanted. pinagdadaanan ko noon. Sadyang nahihirapan lang ang mga ospital na matukoy kung ano talaga ang pinagmumulan ng mga tumutubo sa balat ko. Kaya naman Oh hindi ko my na God. sineryoso ang kung ano man ang sinabi ni Camille noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas lumala ang kalagayan ng balat ko Didn't I noon. pick up a- Nakatatlong ospital na kami na pinuntahan, pero walang mga doktor ang makapagbigay ng malinaw na paliwanag sa kung ano nga ba ang tumutubo sa balat ko. Kung Very ano-anong fun. mga ointment at oral medication ang ibinigay nila sa akin. Wala Goodness, ni isa sa mga yon ang this is tumalab so at bad. nakapagpagaling ng balat ko. There's even At sa bawat more araw na of lumilipas them. ay ramdam ko yung mas paglalim ng mga sugat sa lahat ng parte ng katawan ko. Jesus. Sobrang hirap linisan ng mga sugat ko dahil palagi There's itong too many of them. o pumuputok ang mga naga. May malagkit na likido na lumalabas doon na may mabahong amoy na kasama. Nang maubos ang sick leave credits ko ay pinilit kong pumasok sa opisina pero nahirapan akong mag-commute. Kitang-kita kasi sa balat ko ang mga sugat ko. Kaya naman nag-face mask at long sleeve na talaga ako. Kaya lang dumidikit ang mga sugat ko sa mahabang manggas ng damit ko. At may kakaiba ring amoy ang ibinibigay ng katawang ko kahit naliligo naman ako sa araw-araw. Nag-request na lamang ulit ako ng temporary work from home setup sa That's a opisina. zebra. Dahil sa kalagayan ko ay pumayag Don't naman panic. sila sa request ko. Don't panic, don't panic, don't Pero panic. habang tumatagal ay mas Don't panic. lalo akong nahihirapan noon, Papa Dudut. Dahil bumalik ang pananakit ng katawan ko hanggang sa dumating ako sa puntong nagdesisyon na akong sundin ang payo ni Camille na papuntahin sa bahay namin ang kilala niyang manggagamot na si Mang Emong Papa Dudut. I'm gonna hold her. Shut up. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, Nela? Get over here and help me hold her. Masakit pa rin po yung mga sugat ko Oh, Owen is the Parang one that gumagalaw we yung mga just sugat killed, ko right? At may lalabas na kung ano mula sa loob nito. Come on. Napansin ko nga ang sariwa ng mga sugat sa balat mo. Mang Emo, ang sakit din po ng buong katawan ko eh. Para po kung sinagasaan at tumakbo ng ilang daang kilometro. Uminom na nga po ko ng gamot sa sakit ng katawan pero wala po talagang epekto eh. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito sa kwarto mo, may kakaiba na ako agad na nararamdaman. Ano pong ibig niyong sabihin? Nela, Ouch. meron ka bang nakaaway bago mo naramdaman ang lahat ng ito? Nakaaway? But was Wala that naman po, not Mang Emo. barbed Mabait na wire? bata ang anak ko. Kahit Or sa like the kapitbahay o one mga with the kamag-anak little namin, wala siyang razors? kakasamaan ng loob. Kahit po sa Or was it opisina, just random wala akong wire? natatandaan na nakakaaway ko. Wala ka bang naalala na baka may nasaktan kang tao kahit hindi mo sinasadya? This is here where... Wala naman po kasi hindi po talaga ako palaaway. Tsaka Nela, si Joshua. Oh, Sinong it's Joshua? a little Yung baby. ano po, yung lalaking nagkagusto kay Nela nung nasa probinsya kami. Naging boyfriend mo ba siya? hindi po, Mami. Pero gusto niyang sumunod dito sa Manila para makasama ako. Pero sinabihan ko siya na wag na. Kasi ayoko na siyang paasahin palalo. Kaya ayun, pinutol ko na lahat ng pwedeng maging komunikasyon naming dalawa. Mo, feeling ko talaga si Joshua yun. Wala na ibang pwedeng gumawa sa'yo niyan kundi siya lang. Parang imposible naman yung sinasabi mo dahil alam kong mabuting tao si Joshua. Maraming pwedeng gawing bagay ang mga taong sobrang nasaktan. Sandali. May gagawin lang ako rito. Mang Emong, ano po yung sinusulat niyo sa papel? Orasyon ito. Laban sa barang na nangyayari ngayon sa kaibigan mo. Barang? Ibig sabihin po magbabarang si Joshua? Pwedeng oo.
pwede rin namang pinabarang ka niya sa ibang her tao. dad Pero is nararamdaman ko the na malakas ang kapangyarihan one. ng mambabarang na to. Right, At okay. malaki ang galit na nararamdaman Is ng the taong one that gumawa sa could iyo make nito. the cure. Manong, ano pong gagawin niyo dyan sa maliit na papel na yan? Ito, irorolyo ko ito. At iipit ko sa ilalim ng hinlalaki ng kanang paa ni Nela. Pero Ineng, ngayon pa lang sasabihan na kita na masakit itong gagawin ko, ha? Paano po magiging masakit Papel lang yung ilalagay niyo sa hinlalaki ng paa niya. Hindi lang ito basta papel. Papel na may nakasulat na orasyon at kasamang dasal ko. Nela, ilalagay ko na ito dito sa ilalim ng hinlalaki mo, ha? Ano man ang sakit na maramdaman mo, kailangan mo yung tiisin. Dahil doble o triple ang sakit na nararamdaman ng taong gumawa nito sa'yo. Sige po, Mang Emo. Sige, ito ha. Ilalagay ko na, Nela. Tiisin mo lang. Tiisin mo. Kailangan nating mapaalis ang mambabarang na gumawa nito sa katawan mo. Kung sino ka mang mambabarang ka, tigilan mo na ang katawan ng babaeng ito! Kailangan nating mapatigil ang mambabarang na yan. Tinisin mo ang sakit, Nela. Dahil mas nasasaktan ng mambabarang sa oras na to. Kaya ikaw, mambabarang ka. Tigil mo na yung ginagawa mo sa katawan ni Nela. Tigilan mo na ang pambabarang mo sa kanya. Ayoko na po. Sobrang sakit na po talaga. He's probably the doctor that I stabbed. Ayoko na po. Sobrang sakit na po talaga. Tama na po. Papadudot nung sabihin ni Camille na baka si Joshua ang may pakana sa kung anuman ang nangyayari sa akin ay hindi talaga ako makapaniwala. Kasi bukod sa hindi naman ako naniniwala sa kulam ay naniniwala ako na mabuting tao si Joshua. Kahit nasaktan ko siya, alam ko na hindi niya kayang gawin sa Okay, akin but ang that's bagay na yun. you. Sa maikling panahon na nakasama at nakilala ko siya ay sigurado ako na mabuti siyang tao. Hindi ko rin alam kung may epekto pa ba talaga sa kanya yung ginawa ng albularyo sa akin, pero sobrang sakit talaga physically nung ginawa niyang pag-ipit ng rolyo sa daliri ng hinlalaki ng kanang paa ko. Pakiramdam ko ay parang sinusunog o pinapako ang daliri ng mga paa ko. Ang sabi ng albularyo ay doble o triple raw ang sakit make na me nararamdaman bless ng her, taong I'll make kumukulam her sa akin die. dahil sa ginagawa niya. Pero pagkatapos nga raw I will make ng her lahat ng yan ay die. wala ring nangyaring pagbabago sa mga sugat ko. Mas lalo pa ngang lumala ang mga sugat sa balat ko. Sinubukan naming kontakin si Joshua para humingi ng Got tawad him, sa kanya. Stink. Inunblock ko lahat ng social You media got this, account at guy. cellphone number na ginamit niya noon para makontak It is ako. so easy to Kaya lang ay unstink wala na rin akong yourself. makontak alinman sa mga account o cellphone So you numbers na got yun. this. Papa Dudo. 15 minutes and you're back, Max. This is my third time going through this door. Nela, si Tita Joanne mo to. Pwede ba akong pumasok? Sige po, tita. Pasok po kayo. Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Kanina ka pa hinahanap ng mga pinsan mo. Pero ang sabi ng mami mo, ayaw mo daw lumabas ng kwarto mo. Ayoko lang naman po na mapag-usapan ako sa labas, Tita Joanne. Nakikita niyo naman po yung kalagayan ko ngayon, di ba? Ang dami ko pong sugat sa balat.
Ano bang sabi ng doktor na tumingin sa'yo? Hindi po nila matukoy kung ano tong tumubo sa balat ko eh. In my Ginamit ko naman po lahat defense, ng nireseta when I nilang was ointment. playing Joel Ininom ko in lahat ng this gamot na kailangan scene, kong inumin. I thought Pero wala he pong was gumana gonna ni isa like sa mga yun. choke the Patingin nga doctor, rin po ako not sa stab ibang him. manggagamot eh. Ano naman ang naging resulta ng pagpapatingin mo sa manggagamot? Sabi niya po, pinabarang daw po ako nung taong galit na galit sa akin. May nakaaway ka? Kaya kanya pinabarang? May nasaktan po akong tao, tita. Hindi ko po sinasadya na paasahin siya sa bandang huli. Did we have to see that Alam niyo, again? tita, sa totoo lang po, hindi naman ako naniniwala sa barang o sa kung ano pa mang mga kababalaghan eh. Pero sa tingin ko, deserve ko po kung ano man po yung nangyayari sa akin ngayon. Nela, wag mong sabihin yan. Nakasakit po kasi ako ng tao, Tita Joanne. Gumamit ako ng ibang tao para makamove on agad dun sa ex-boyfriend ko. Ginamit ko lang siya para sa sariling kapakanan ko. Kung totoo man po na pinabarang niya ako, hindi ko siya masisisi kasi nasaktan lang naman po siya ng dahil sa akin. Nasaktan siya dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi ko alam kung makakatulong to. Pero, gusto mo bang ipag-pray over ka namin ng mga ka-churchmate ko? Imbitado rin kasi sila sa birthday celebration ng lola mo, kaya nandyan din sila ngayon sa labas. Sigurado ako na kahit paano, makakatulong to sa kalagayan at nararamdaman mo ngayon. Kung ayos lang sa'yo, papapasukin ko sila dito sa kwarto mo para makapag-pray over tayo ng sabay-sabay nila. Gonna be playing as her Sige po, to the tita. all Ayos lang 3 po sa akin. days again? Are Sa you tingin ko, joking me? matinding dasal ang kailangan ko para tuluyan na akong gumaling. Sadyang nakalimutan ko lang na may Diyos pala. Oh, At yun ang fuck kailangan kong no. ibalik sa buhay ko. Ang pananampalataya ako sa Diyos. Papa Dudu, tuluyan na talaga akong nawala ng pag-asa na gumaling noon. Grabe na kasi talaga yung mga butlig, sugat at mga nana na kumalat sa balat ko. Naamoy ko na rin noon ang malansang amoy ng mga sugat ko na yon. Kaya hindi na talaga ako makalabas pa ng bahay kahit para man lang mamalengke o tumambay sa mall. Nag-request na rin ako ng pangmatagalan na work from home setup. Buti na lang at pinayagan ako ng kumpanya namin kasi kung hindi ay baka maparesign na lamang ako nang wala sa oras. Hindi ko na kasi talaga kayang bumiyahe o Or she pumasok kinda sa have opisina. the Holland build. Grabe yung tinginan at parinig sa akin ng mga tao sa paligid ko. Kita ko yung pandidiri sa mukha nila at yung mga tinginan ng mga mata nila sa balat ko. Parang gusto ko na lamang lamunin ako ng lupa noon. Kaya naman wala na akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho at magkulong sa loob ng kwarto ko. Kahit pa nga may family gathering na sa bahay namin Just mismo makes me ginaganap ay go, nagkukulong pa rin yup. ako sa kwarto ko. Same. Ayoko kasing makita at pandirihan ako ng mga tao. No Nagdalawang isip wonder pa nga she's akong so buff. pumayag Look nang at the sabihin kind ni of Tita gym Joanne they ang tungkol have. sa pagpipray over na gusto nilang gawin sa akin. Pumayag na lamang ako kasi naisip ko na wala na rin namang mawawala. Ilang saglit lang pagkatapos niyang lumabas. Not all Bumalik bad. din Get siya to sa look at these kwarto kasama ang ibang mga triceps for it. churchmate niya. Sinabihan niya muna I'm ako jealous. noon na ipikit I can't ang even aking mga see mata. mine from my arm fat. Pagsisihan ko ang mga kasalanan ko at humingi ako ng It's like there's tawad sa mga nothing taong there. nagkasala sa akin. And there's not a lot of it. Sinunod ko po ang lahat ng sinabi Ang niya yun muscles, hanggang I sa mean. nakita ko na lamang ang sarili ko na umiiyak. But they are Habang there. nagpe-pray over sina Tita Joanne ay halo-halo ng emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Guilt, galit, takot at awa. Oh God, they have Halos like a umaguluhol whole na ako thing nang going matapos on. sila sa kanilang pagdarasal. Pagkatapos noon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano at bakit nangyari yon. At pagkalipas nga ng ilang araw ay himalang unti-unting natuyo ang mga sugat ko. Hanggang sa tuluyan na ngang gumaling ang mga yon.
Hindi ako naniniwala sa kababalaghan. Pero sigurado ako na malaking tulong ang pagpe-pray over na ginawa sa akin nila Tita Joanne. Ngayon po, Papa Dudut, 2 taon na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Wala na akong naging balita pa kay Joshua. Hindi ko na rin sinubukan pang hanapin si Joshua at wala na rin ang mga sugat sa balat ko. Pero may naiwan na malalim na mga peklat na palaging nagpapaalala sa akin na huwag paglaruan ang damdamin ng ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay may naiwan po itong aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, system Nela. happening or the way they did it in Jackson? Ang mga kwento ng Whatever pag-ibig, that place is kwento ng called. buhay, at Or they kwento ng just have like pag-asa. an enclosed Dito, area sa with a Barangay bunch of houses. Love I feel like Stories. that's safer because at least you have multiple places saya to at hide, ginhawa ang whereas kayang here ibigay sa atin ng wagas you're na like pag-ibig. locked inside of Pero a minsan kapag ito'y sumobra, ginormous building kaya rin with itong no wasakin real hindi exit. lang ang ating puso, kundi pati na rin ang katahimikan ng ating isipan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng sobra? Interesting. Dear Papa Dudu, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng Barangay Oh, Love this is a Stories. stadium? Ako po si Oh. Wilfredo pero tawagin niyo na lamang po I ako sa mean, palayaw I guess kong that Wawi. makes sense if Isa po akong masugid na taga-subaybay ng inyong programa at ngayon po ay ako naman ang for the magbabahagi ng aking gym to kwento. be there then. O mas tamang sabihin ang kwento ng aming Who are pamilya. Oh, Jordan. Nitong taon lang po ay Oh, it's nagdiwang this ng guy that karawan ng got aking his ina. face fucked Sa up. aming salo-salo ay nabanggit niya ang isang hiling na matagal na niyang gustong matupad. Na sana'y magkaroon ulit siya ng pagkakataon na makitang muli ang kaisa-isa niyang kapatid na si Tito Marlon. Papadudot, ang pinakaunang alaala ko kay Tito Marlon ay noong grade 1 pa lamang ako. Hinding-hindi ko siya malilimutan dahil napakalambing niya sa aming magkakapatid. At dahil ako po ang panganay na pamangkin sa pamilya, masasabi kong ako ang pinakapaborito niya. Tanda ko pa noon, kada uwi niya galing trabaho ay palagi niya akong dinadalhan ng comics na mula pa sa mga dyaryo. Tuwing bagong sahod ay hindi nawawala ang Wanted paborito something naming donut spicy? na pasalubong niya. Siya na rin po ang tumayong ama ko sa maraming pagkakataon. What's Lalo na't spicy madalas here? na nasa malayong Hello? destinasyon ng tatay ko noon na nagtatrabaho bilang isang sundalo. Sir. Pero isang araw ay nagbago ang lahat, Papa Dudut. Isang hapon habang hawak ang isang namang comics na pasalubong niya sa akin, isang nakakalungkot na balita ang ibinahagi niya sa akin, Papa Dudut. I get it. Oh. Fuck off. Love. Tito Marlon! Tito Marlon! Uy! Kumusta ang paborito kong pamangkin, ha? May dala po ba kayong comics, Tito? Siyempre, meron. Makakalimutan ko ba yan? Eto, bagong-bago mula sa dyaryo kaninang umaga. Wow! Salamat po! Walang anuman. Pero bago mo basahin yan, may isa pa akong sorpresa sa'yo. Po, ano po yun, Tito? Mawawala bang paborito mo? Eto, may donut din ako. Yay! Pero sa atin na lang to, ha? Ikaw lang yung binilhan ko niyan kasi nagtitipid si Tito. Sige po, salamat po. Oh, kainin mo na. Sige po. At habang kinakain mo yan, isasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Wala pa bang nababanggit ang Mama Marivic mo tungkol sa bago kong trabaho? Mel?
is the lady that May bago po kayong was trabaho? Oo, Why are you malapit na doing ako lumipat sa bago Pregnantes. kong trabaho. Po, kailan naman po? Sa susunod na linggo na. Ayaw niyo na po ba si Okay, dati okay, ng I'm trabaho? coming, I'm coming. Hindi naman sa ayaw. drive? Nakakita lang Water ako ng mas magandang mentioned. oportunidad. And she's Ang problema, nasa malayong lugar eh. Malayo po. Oo, medyo Why malayo. did you guess how much? Hindi lang pala medyo. Sobrang layo. Resident Talaga Evil po? Hall. I get Gano'n it. po kalayo? Alam mo ba kung saan yung Saudi? Hindi po eh. Saan po ba yun? Sa ibang bansa yun, sa Middle East, malapit sa Kuwait at Qatar. Hindi ko po alam kung saan yun eh. Basta, kailangan mo sumakay ng Why eroplano are para they makapunta doon. sad about Wow, sasakay po burritos kayo ng though? Like I aeroplano? feel like Gusto ko rin that's po the sumakay ng best aeroplano. food you Pwede can naman. eat. Basta mag-aral ka lang Like, ng mabuti at kapag matanda ka imagine. na, promise ko sa'yo, dadalhin kita sa ibang bansa. In an Tito, hindi po apocalypse? ba Of nakakatakot course sumakay ng I'm gonna aeroplano? be fucking hindi ko alam. ecstatic First time about ko a lang ding burrito, sasakay. dude. Hindi po kayo natatakot? Hindi naman, pero syempre, kinakabahan din. Maliban sa kaba, mas nakakaramdam ako ng lungkot ngayon kasi And you can malapit ko na kayong iwan. Kailan po probably ba because kayo they eat pupunta them ng every day. Saudi? But they're Sa so makalawa na. easy to make Kaya like nga sinasabi ko na sa'yo ng maaga. differently. makapaganda ka They na. can just like Uuwi din po leave ba kayo out an agad? ingredient Wawi. Sa Saudi and then muna ako add it pansamantala back dito ng so that mahabang people panahon. are happy again. Ang ibig Oh, now sabihin they've nun, added matatagalan bago tayo magkita ulit. corn. Wala mo ng comics, I don't know. wala mo ng donut. I'll try. Bakit po? Kung dadalasan ko yung pag-uwi ko dito sa Pilipinas, Do I have hindi to ako like look makakapag-ipon around? yan. I don't think Kaya nga ako so. magtatrabaho sa ibang bansa para magkaroon tayo ng mas maayos na buhay. Hindi po ba pwedeng dito na lang kayo sa Pilipinas magtrabaho? At least they don't Kasi have to eat dirt Masyadong mababang sinasahod or ko like dito. worms or Kung hindi ako something. maghahanap ng ibang trabaho, hindi tayo W maasenso. corn! I love Pero, corn. Huwag kang malungkot. Pangako ko sa'yo na pagkabalik ko dito sa Pilipinas, hindi na lang comics mula sa dyaryo ang He ibibigay ko sa'yo, inhaled kundi that isang buong burrito. magazine na. Same Talaga ba? girl. Oo naman. Hindi lang yun. Ibibili din kita ng marami-raming laruan. Promise niyo po yan ha? Promise. Basta i-promise this mo rin sa akin is na a mag-aaral ka ng stadium. mabuti. Opo, mag-aaral po ako na mabuti. Tapos, huwag masyadong makulit para hindi laging nagagalit sa'yo si Mama Marivic mo, ha? Opo. Video game? Halika nga rito, payakap nga. Sige po. O, halika na. Pasok na tayo sa loob. Tara po. I'll do it later. Papadudot na lungkot ako sa biglaang pag-alis ni Tito Marlon. Malaking kawalan para sa amin ang presensya niya dahil siya na ang tumatayong ama ko lalo na noong mawala ang tatay namin matapos siyang mamatay sa serbisyo. Tatlo po kaming magkakapatid at sa pagkawala ng padre di pamilya namin ay hindi na po naging madali ang buhay namin. Teacher ang mama ko, isang propesyon na puno ng dangal. Pero aminadong kapo sa sahod lalo na't may tatlo siyang batang kailangang pakainin, pag-aralin at palakihin. Kahit malayo ay Take the hindi naman kami bra. binabayaan ni Tito Marlon. Sa mga unang taon niya sa Saudi ay palagi siyang nagpapadala ng sulat sa Okay, we akin. have our backpack. Sobrang Anything mahal pa else? kasi ng bayad sa mga overseas call noong 90s. Kaya kahit gusto naming siyang makausap sa telepono ay hindi namin magawa. Isa pa ay wala 1,000 naman kaming and landline noon kaya matyaga na lamang kaming naghihintay sa mga dumarating na sulat nito. Sa mga panahong yon ay si Tito Marlon ang naging katuwang ni Mama sa pagpapalaki sa amin. Siya ang umaalalay sa amin hindi lang He pagdating is sa pinansyal too kundi pati na rin pregnant to sa go out. pagmamahal at pag-aaruga. Kapag ipid si Mama ay si Tito ang unang tinatakbuhan niya. Walang And she's reklamo, dead walang tanong, now. basta That's kung her ano fault. ang kaya niyang ibigay ay palagi niya itong ibinibigay. Mabili po tayo ng trumpo. Saka na anak, wala na akong natirang extra dito eh. Pinambili ko na ng prepaid card. Sige na po. Shh, tumahimik ka muna dyan. I don't, Tatawagan ko lang ang tito mo. dude, Tito look, Marlon po. I get it. Like, everybody has to pull their own weight, but Jesus fucking Christ. Come on. Like, after she gives birth?
let her leave. Bakit ka napatawag? Marlon, But busy ka ba? if she's that pregnant, Bakit? Mama, pakausap din ako how about we don't Sandali do lang, that? anak. Magkausap pa kami ng tito mo. Uy, si Wawi ba yung naririnig ko? Oo, sinama ko siya sa pamamalengke. Ang Looking, kulit. she about to pop. Yun palang tungkol sa Yup. hinihingi ko. Kailan mo kaya yun And maipadadala? instantly popped her brain out. Kailangan mo na ba ngayon? Or she Oo, just sana. stabbed her in the Pagdagdag sa throat, matrikula ng but bata. Oo, sige. close enough Ipapadala ko for mamaya. the double kill. Ipapador to door ko na lang para hindi nyo na kailangan pumila sa remittance center. Marlon, salamat Babayaran ko rin yan kapag nakaluwag-luwag na This ako. is the smartest Nakapag-aaral ng maayos. idea ever. Ate, kausapin ko nga si Wawi. Sige. Pero bilisan yung mag-usap ha kasi baka maubos na tong load. Kapag namatay na yung tawag, ibig sabihin wala nang load ha? Sige. Wawi! These Gusto ko na people, makausap like- ng tito Marlon mo. Made Hello po, tito! Hello! Kumusta na ang paborito kong pamangkin? an incredible like living situation. Sabihin mo sa kanya, Look at how much produce they have. ibigay ko na lang yung ipapadala kong pera. Huwag na po donut, tito. Trumpo na lang po. Trumpo? Everything's gonna go to shit. I can already tell. nilalaro yung trumpo ng Something's gonna. Maybe Tommy's gonna go in here and destroy it. They even have cows and sheep. Ito, kausapin mo siya. Don't let guys see those sheep. Hello po? Sino po kayo? Ako si Carla. Tawagin mo na lang akong Tita Carla. Kapatid din po ba kayo ni Mama? Hindi. Special friend ako ng Tito Marlon mo. Paano po kayo nagkakilala? Gusto mo ba? Ikwento ko sa'yo? Opo. Sige. Doggy! Una kong nakilala ang Tito Marlon mo sa isang pila habang bumibili ako ng pagkain. 1994 yata yun o 1995. Hindi ko na maalala. Can I take the doggies? Oh, that's Alice. Oh, is that the dog I killed? Miss, are you the last in the line? Yes. Oh, okay, very good. They said the shawarma here is delicious. I want to try one. Yes, it's really good. That's why there's a long line. I Doggy. guess you already, ano ba? English ng suki? You're a suki now? You know, a How about repeat this other customer? one? Oo, parokyano na nila ako. Teka, Pinoy ka? Hindi ba halata? Ang puti kasi ng balat mo, matangos pa ang ilong. Akala ko, Can I give him a foreigner little ka. treat? Can I Hindi give him ako my taga-lokal burrito? dito. Pero half Indian kasi ako, kaya siguro mukha akong taga rito. Ay, naku, pa-English pa ako. Pilipino ka rin pala. I remember Galing when mo we nga killed magsalita sa Bear. English eh. Marlon pala. Carla. Matagal ka na rito? Abby! Bago pa lang, mag-iisang taon pa lang. Anong trabaho mo rito? Nurse ako rito. I hate her. Ako naman, sa construction. Kumusta naman ang Where buhay sheep dito? Shane, do not Ayos look naman, for kahit those papaano. sheep. Medyo You don't see them? nakaka-homesick, pero wala tayong magagawa. They're not here. Kailangan natin kumayod para sa pamilya. Alam mo, totoo yan. Homesickness Can talaga I ang kalaban take sa mga this? tulad natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero mabuti nga may mga ganitong lugar na tinatambayan ng mga Pinoy. Oh Kahit no, papaano, here they go into the nakakita sheep tayo ng mga pen. kababayan natin. Whoa! Sobrang laking tulong nito para sa atin na malayo sa pamilya. Hindi man tayo magkakadugo, pero parang pamilya na rin So many tayo dahil doggies. pare-pareho tayong nasa banyagang lugar. Natumbok mo. I love Pagkatapos this ng doggy. pagkikitang yon nila Tito Marlon Bet it's at gonna Tita Carla die. ay mabilis silang naging magkaibigan at kalaunan ay pumasok sila sa isang relasyon. 10 taon din pong nagtrabaho sa Saudi si Tito Marlon bago niya naisipang bumalik ng tuluyan dito sa Pilipinas noong 2004. Ang sabi niya ay sapat na raw ang mga taon ng pagkayod I niya sa don't abroad know upang why muna this para image umuwi is at so magtayo ng funny to sarili niyang me. negosyo.
Kasama niyang umuwi sa bansa si Tita Carla na kalaunan ay naka-live-in niya. He look like Papa Dudut, Are isang you restaurant well ang by itinatayo nilang chance? negosyo gamit ang perang naipon nilang dalawa sa loob ng isang dekada. Yes, Noong he panahong is. yon ay 16 anyos na ako. Nasa kolehiyo na at may sarili ng muwang sa mundo. Aaminin ko po, Papa Dudut, na meron ng awkwardness sa pagitan namin ni Tito Marlon noong umuwi ito. Hindi na kasi kami kasing close katulad ng bata ako. Dahil mahabang panahon din kaming nawala ng komunikasyon, lalo na noong busy siya sa Saudi. Madalang na lang siyang tumawag noon at never din siyang umuwi para magbakasyon. Nasanay na lang din ako na wala na siya sa buhay ko. Kaya naman noong bigla siyang umuwi ay hindi ko alam kung paano ko siya i-welcome. Subalit, noong nakauwi si Tito Marlon, ay sinubukan niyang bumawi. Siniguro niyang maibabalik din namin ang pagiging malapit namin sa isa't isa katulad ng dati. May Kasabay your nito ay death mas be nakilala at swift. napalapit din ako sa Are you kinakasama niyang joking? si Tita Carla. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maraming ipon si Tito Marlon mula sa pagiging OFW niya. Sa katunayan, sa isang malaki at magandang apartment pa nga sila tumira ni Tita Carla noong kakauwi pa lamang nila galing sa Saudi. Maliban sa restaurant na pinatayo nila ay nagpautang din si Tito sa mga kaibigan at kakilala niya. Bukod doon ay marami rin siyang ibinentang alahas noon kaya naman hindi na nakapagtataka na dala-dalawa ang gamit ni Tito Marlon na kotse ng mga panahong yon. Ganon siya kayaman, Papa Dudut. Pero kahit na napakataas na ng estado niya sa buhay ay never siyang nagyabang. Nanatili siyang mapagkumbaba at mabait sa kapwa I niya. don't know which one comes Kaya si Tito from. Marlon pa mismo ang nagpatuloy sa pagsuporta ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Nang dahil po sa kanya ay umayos ang Oh, sure buhay it was namin. the head. Hindi ko ikakailan na malaki ang naging tulong niya sa pamilya namin. Lagi niya kaming dinadalhan ng grocery noon at tuwing nagkakaroon sila ng Fuck off. out-of-town trip ni Tita Carla ay sinasama niya kaming mga pamangkin niya. Subalit sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ni Tito Marlon noon, unti-unti rin siyang kinapitan ng sunod-sunod na One dilubyo could sa buhay. argue the same for Papa Ellie and Dudut, Tommy taong too. 2008, graduating na ako noon nang unang dumating ang matinding problema sa buhay nila Tito Marlon at Tita Carla. Hindi kita pinagbabawalan, Whatever, Carla. man. Ang gusto ko lang gawin mo, kontrolin mo yung paglulustay mo ng pera natin. Bakit? Ikaw lang bang may karapatan sa pera natin? Give me back Hindi yun my ang gusto ammo. kong palabasin. Tito Marlon. Oh, Wawi. Anong ginagawa mo rito? Nag-text po ako sa inyo kanina. Sabi ko, dadaanan ko po sana yung pambayad sa tuition. Sige, sandali lang. Maupo ka muna. Salamat. Yan! Kapag ganyang usapan, ang bilis mong mag-desisyon Interesting. na masagad ng pera. Tapos ako, bawal? Carla, They mamaya got na like natin a ito pag-usapan. Hindi! whole Pag-uusapan na ammo natin ito ngayon. making factory here. Nahihiya ka na marinig ng pamangkin mo itong pananakal na ginagawa mo sa amin? Interesting. Anong pananakal? Pananakal na ba Like itong makes kagustuhan ko na sense magtipid as tayo? well. Mahirap pa na maghigpit sa pera para kapag nagka-problema tayo, may mahuhugo tayong panggastos? Kaya nga tayo nagpapakapagod sa Saudi para ma-enjoy natin tong buhay natin dito sa Pinas, di ba? Tapos ngayon, Nice ayaw mo Ford magsaya ako gamit guy. yung sariling pera na pinaghirapan ko sa ibang bansa. Ang hirap mo naman Oops, sorry, umintindi. Echo. Carla, paulit-ulit na lang tayo. Tito, Okay, let's go. balik na lang siguro ako mamaya. Hindi, teka. Hintayin mo na yung pera. Kunin ko I na. can't wait to go out so I can So kill anong tawag dyan Abby. sa ginagawa mo? Paghihigpit din ba yan, ha? Tuition? Anong ambag din sa buhay natin? Hoy, huwag mong itulad tong ginagawa ko sa pagsusugal mo. Anong pinagkaiba ng ginagawa mo sa ginagawa ko? Ha? Nice Pareho naman Ford, tayo nag-uusay ng demon. pera. Para to sa kinabukasan ng pamangkin ko. Hindi to para sa wala lang. Para sa wala lang?
Marlon! Walang How masama can kung she piliin ko go namang out pasayahin ang sarili ko. that Mahirap pregnant? magsuportahan yun. Alam mo, susuportahan kita sa ibang bagay na gusto mo, pero dito sa panunugal mo, hindi ko Gracias. hayaang malulung ka sa bagay na yan. Lalo na kung nakikita kung unti-unti nang sinisira ng sugal na yan yung buhay mo. Organ Sinisira? represent. Ayos ka Can't lang have ba, ha? shit Sa here. paano paraan, Marlon? Akala mo ba hindi ko alam na lubog ka na sa utang? Nakuusap ko yung isa sa mga pinagkakautangan mo. Hindi pa ba sapat yun ang maging rason para sabihing sinisira mo na yung buhay mo? Huwag mong problemahin ang mga utang ko dahil babayaran ko rin yung mga yun. Talaga? And they Kaya pala also sa akin have na sila stuff lumalapit para singilin ka kasi ilang araw mo outside. na silang pinagtataguan. Alam mo, Marlon, napakabilis mo mamuna sa mga mali sa buhay ko. Pero ni minsan, narinig mo ba ako na nagreklamo sa mga ginagawa mong mali? Wala akong ginagawang mali. Ayan o! Si Wawi! This shelter is Simula made bata, so well. pinagkakagastusan mo na siya? Never! Hindi ako nagreklamo! I would feel Hanggang safe ngayon, pati here. tuition, ikaw ang nagbibigay. May narinig ka ba sa akin? Wala, di ba? So bakit ako? Ako yung mali, pero ako naman yung ginagamit ko para sa sarili ko. Sumusobra ka na. Huwag mong idamay si And Wawi she's sa away very natin. pregnant. Bakit hindi? Total, pinag-uusapan na natin ang tungkol sa pera. Mabuti pang ilabas na natin lahat ng problema para matapos na to. Pamilya ko si Wawi. And Hindi they lang siya have basta kung sino na outposts, pinagkakagastusan ko. and it's, Yan ang yes, mahirap sa'yo I eh. agree. Kung sa'yo, okay lang. Pero kung ako, hindi. Aba, wow! Ang galing mo, ha? They thought of Mamaya na natin everything. ito pag-usapan, nakakahiya sa bata. Oh. Like even the Magsisimula ka wall ng away, around the tapos kung wala kang stadium. may sagot, mamaya na lang. Huh, bahala ka, Marlon. Kakasawa ka na. Wisit! Hoy! Saan ka pupunta? Dun sa malayo! What do you mean Yung about hindi ko me, maririnig Owen? yung pagbubunganga mo! I haven't seen him in like 2 weeks. Papadudot kung ano man po ang mga narinig ko noong araw na yon ay sinolo ko na lamang po ito. Ayaw ko po magsalita o magkwento sa ibang tao dahil alam kong makadadagdag lamang yon sa gulo. Sa halip ay tinuloy ko na lamang ang pagbubuhos ko ng atensyon sa pag-aaral ko para sa ganon ay hindi masayang ang tulong na ibinibigay sa akin ni Tito Marlon. Jackson shook me. Sa mga sumunod na taon ay nasaksihan ko kung paano unti-unting bubagsak ang magandang buhay ni Tito Marlon. Dahil sa pagkalulong ni Tita Carla sa sugal ay nabaon sila sa utang. Ang mga ari-arian na naipundang They were really close to the ang base. mga sasakyan at natitirang alahas ni Tito Marlon ay isa-isa na niyang ibinenta. Guys, I'm gonna do my best. Hindi pa nakatulong na tinakbuhan din siya ng mga taong may utang sa kanya. Mga kaibigan na pinagkatiwalaan. To kill all the horses that I can. Na lamang naglaho na parang tulang. Ang relasyon nila Tito Marlon at Tita Carla ay mayahalintulad po sa isang pasong I accidentally killed the horse. Oh, 7 to the horse. ay malapit na itong nabasa. They just keep dropping like flies around me. It's not my fault. It is. Precious horse meat. Nakauwi ka na pala. Kumusta ang trabaho? Ayos naman po. Nakakapagod pero wala naman trabaho hindi nakakapagod. Kaso po, may nakita ko nagtitinda ng suman kanina sa daan kaya bumili na ako ng pangit. Add another one to the counter. Matamis ba yan? Opo, masarap partner sa kape. I didn't realize they were in front. May inaasahan ka bang bisita? Wala po. Sino kaya yun? Sandali, nandyan na! Uh-oh. Oh, Marlon! Uh-oh. Uh-oh. Busy ka ba? Uh-oh. Uh-oh. Hindi naman. Uh-oh. Halika, pumasok ka. Uh-oh. 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 Ako, Tito Marlon. Merienda na po. Kain po muna tayo. Ano palang sadya mo? Balita ko, hindi kayo nagbukas ng resto ngayon, ha? I can't contain the horse killer in me. Malang kita ngayon eh. Sayang lang yung ipapasahod ko. How far away Ulan from the din po fall? kasi nitong nagdaang araw eh. Kaya siguro mas gusto na lang muna ng mga taong manatili sa mga bahay nila. Ano nga siguro. Ang totoo nga niyan, masakit man sa loob, pero nagtanggal na rin kami ng 2 tao dun sa resto. Oh, bakit naman? Eh, hindi na kumikita eh. Wala nang bumabalik na pera. Naku, babalik din yan sa dati kapag natapos ng tag-ulan.
What a lovely day. I No, ate, wonder what may- would happen if I may ano got ka ba shot dyan? by a May- bunch of people. Extrang pera ka ba na pwedeng ipahira? Pandagdag lang sana sa mga bayarin. Ilang buwan na kaming hindi nakakapagbayad sa renta sa apartment eh. Ay, naku. Babayad ko lang din ng tubig at kuryente. Suddenly they don't care about me when I'm out here in Ako na the po. open. Meron po akong extra dito. Ito po. Fine, I'll po yan. just let the zombies munch on Salamat, Wawi. me. Babayaran ko rin to agad kapag nagkapera ako, ha? Also, hello, munang isipin yan. Bambina. How are Bayaran you? nyo na lang po pag nakaluwag-luwag How's na your kayo. Monday? Nakakayaman pero salamat. Salamat, malaking tulong to. Wala pong ano man. Sa dami ng naitulong nyo sa akin. To Dapat be lang din na honest, magbalik ako playing sa a inyo. playing a character Sabi na nga that ba kills nandito the main kayo? character is Carla? a very Hindi ka brave talaga choice nakinig sa for the akin? devs. Carla, halika muna, magmerienda tayo. Salamat na lang pero kailangan kong makausap itong kapatid mo. Carla, And sa if bahay it na were lang like tayo just mag-usap. Huwag kang any manggulo main dito. character, natin iuwi like ito, ha? one of Total, many, but nandito na it's lang din naman your tayo. favorite Dito na natin person pag-usapan ever, Kasi hindi ka naman nakikinig sa akin. Carla, a game please. that probably everybody Nung ako played nakiusap before sa'yo, this nakinig one. ka ba? Hindi, di ba? Sabi ko sa'yo, aayusin natin tong problema natin Insane. ng tayo lang. Eh bakit nandito ka? Humihingi ng tulong sa kapatid mo. You can Wala help namang problema yourself, sa can paghingi you? ng Killing tulong. horses Hindi! calls, Malaking problema feel yun. like green Alam mo kung goblin bakit? mask. Kasi gusto mo Yup. mamukha sa akin ng kapatid mo na wala akong kwenta. Oh no, na kailangan pa niya humingi ng tulong sa ibang tao. Abby. Hindi naman sa ganun, Carla. Ganun yun. Would Gusto be a mong magmukha tayong shame. kawawa. Gusto mong palabasin sa ibang Oh, tao na no. kasalanan ko lahat. Kaya tayo nagkakaganito ngayon. Tapos ano? Ikaw tong magaling. Kasi ikaw yung gumagawa ng Bad. paraan para malutas tong problema natin. Aba yung galing! Ang Kinda galing mo! sucks. Carla, kung nahihirapan Oh, no, kayo, I don't want natural lang na Abby lumapit to sa pamilya. die. Walang kaso yun sa amin. Magkapatid nga talaga kayo ni Womp Marlon. womp. Pareho kayong hirap mag-gets yung pinupunto What's ko. up with this game and Mawalang galang na po, Tita Carla. Halloween Pero decorations? parang sumasobra naman na po kayo sa mga pinagsasasabi nyo. This Huwag is niyo po the sanang third pagsalitaan ng ganyan ng store mama ko. so Huwag kang far. makialam dito, Wawi ha. Away ito ng matatanda. Take a Hindi sana ako stick. makikialam kung mag-usap-usap kayo ng maayos. Hindi yung nagsisigawan at nagsisiraan kayo. Huwag mo akong pagsabihan kung anong gagawin ko. Tandaan mo, pera namin ang nagpalaki sa'yo. At kung... Tama na! Sinabing tama na! Wawi! It's gonna be Hayaan like mo na an kami rito. Ikaw naman, Carla, expensive mahiya ka naman. playthrough now Dito ka with pa talaga nang Abby as gugulo? well. talaga ang... Why is it giving me upgrades and shit? Iwan mo nga ako ah! Papadudot awang-awa po talaga ako sa tito ko nung mga panahong yon. Kahit kailan Oh, ay hindi ko siya Jesus. nakitang pumalag o sumagot ng masama kay Tita Carla tuwing nag-aaway sila. Nasasagot niya ito paminsan-minsan pero yon ay para depensahan lamang ang sarili niya. Ang sabi sa akin ni Tito ay mas gugustuhin na lamang niyang tiisin Oh, ang too lahat kaysa masira bad. ang relasyon nilang dalawa ni Oh. Tita Carla. Sa kabila raw kasi ng mga pagkakamaling ginawa nito ay nananatili pa rin ang pagmamahal niya Oh para kay no, Tita it's Carla. infected. Kitang-kita ko noon kung paano dumating si Tito Marlon sa I'm good, pinakamababang thank you. yugto How ng about you? kanyang buhay. I'm good as well. Mula sa isang malaking I would be apartment better ay if I lumipat was sila sa playing mas it maliit as na paupahan. Ellie. Ang dating but- restaurant business nila na pinipinahan ay unti-unting nalugi. I guess At beggars wala na can siyang be nagawa kundi ang choosers. isarado na lamang ito dahil hindi na kumikita ang negosyo niya. Nakakalungkot na makita na ang dating taong mapera, Oh, there's a ginagalang at may big kaya better. ay bigla na lamang naging simpleng pobre. I thought I saw something. Pero kung iniisip ko noon na yun na ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ni Tito Marlon ay nagkakamali ako. Dahil may mas ibabagsak pa pala siya, Papadudot. At lahat ng yon ay dahil sa kinakasama niya, If I hadn't na just si Tita looted this Carla, place, I would. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, isang araw ay nabalitaan ko na lamang na wala na pala sina Tita Carla at Tito Marlon. Ang sabi sa amin ni Tito ay hindi na raw kinaya ni Tita Carla ang hirap ng buhay na He's also gonna pinagdadaanan be nila slow kaya about it. inayawan na niya si Tito dahil wala na itong maibigay na ginhawa.
Para bang noong nawala ang pera at negosyo ni Tito ay nawala na rin ang pagmamahal ni Tita Carla sa kanya. Doon ay tuluyang bumagsak si Tito Papadudut. Halos mabaliw siya sa bigat ng problemang magkakasabay na dumating sa buhay niya. May pagkakataon noon, tuwing dumadalaw siya sa bahay ay nakikita ko siyang nakatulala na lamang na parabang nawala na siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Dumating nga siya sa punto na hindi na niya kaya pang Apparently, the kumupa ng apocalypse sariling happens tirahan. 1 month before Kaya si Mama na Halloween, so mismo stores ang would have been nagmagandang loob stocking na up for pinatira it. niya si Tito sa bahay Okay, namin. that makes sense. Doon ko na po mas That makes nasaksihan sense. kung paano Where there's halos like 3 stores. lamunin ng kalungkutan Even in the si first Tito one, Marlon. with Ako ang naging sandalan ni Tito noong siya'y depressed. with the DLC, Ako ang right? kasama niya That sa there mga was gabing hindi siya also makatulog. Ako ang a kausap niya Halloween kapag store. gusto niyang maglabas ng sama ng loob. Yun na lang kasi ang tanging maitutulong ko sa kanya para kahit why you papaano whining like ay that? maibsan ang bigat ng nararamdaman niya. Trust me, you can't see me. Just a little blind bee. Tito, huling I bote did na po not ito. like Last shot ko playing na as to, Abby. Isang bote pa dyan. Check mo sa supot. I'm Binili not mo eh. surprised. Ay, meron pa nga. I'm Kaya guessing niyo pa ba most uminom? people Mukhang lasing didn't na kayo eh. like playing Kaya ko ba? as Abby. Mawalalaan. What the Sige, kayo fuck? po bahala. Pero pahinga muna tayo saglit. Mamaya na natin buksan tong isa. Para naman di Me mabigla when tong I kamay have 4 natin. redundant doors? Gulat nga ako, nakakasabay ka na rin sa inuman. Di ko akalain na darating tayo sa puntong to na maghaharap tayo sa inuman. Parang kailan lang, nung donut lang kinakain mo eh. Tapos ngayon, tumutungga ka na rin ang alak. Look at the Bilis nga dog! po ng panahon eh. Mabilis nga. Too bad this dog Sa sobrang dies. bilis. Hindi ko tuloy alam kung paano napunta sa ganitong sitwasyon tong Not my fault. And buhay he ko bled ngayon. out Patunay lang po yan na hindi natin hawak yung kapalaran natin. a Hindi lot rin. too. Nasa atin yung desisyon kung paano natin Not my patatakbuhin fault, though. yung kapalaran natin. Bawat galaw natin may epekto yan. Okay, the game tried Bawat giving me a pasya, hint. bawat liko. Parang domino yan na kapag nagkamali ka lang, babagsak lahat. Pero Tito, paano yung mga bagay na di natin kontrolado? Tulad ng I pag-iwan sa inyo ni refuse Tita Carla. hints. Hindi That's mo where naman he pinili came yun. from, right? Totoo. Totoo, may mga bagay na hindi mo hawak. Desisyon ng ibang tao, aksidente, sakit. Pero kahit hindi mo kontrolado ang sitwasyon, Nope. kontrolado mo kung paano ka tutugon. So, lumalabas na parang kalahati ng kapalaran natin. Here. Tayong gumagawa. Tama! Tama! Ang kapalaran parang biyahe lang yan sa daan. Ikaw ang may hawak ng manibela pero hindi ikaw ang may hawak ng traffic at nung ulan. Ang kaya mo lang gawin, magmaneho ng maayos, umiwas sa aksidente at magdasal na makarating ka ng ligtas sa paroroonan mo. Sa tingin niyo po, wala na ba talaga kayong pagkakataon na magkabalikan ni Tita Carla? Hindi ko alam. Yun ang hindi ko hawak. Pero kung kayo yung tatanungin, gusto niyo pa rin po bang magkabalikan kayo? Ha? Oo Haha! naman. Mahal ko siya. And Hindi ko this nga alam game kung wanted bakit to sa dami help ng mga me. maling nagawa niya. Willing pa rin akong magbulag-bulagan. I know what I'm para sa doing, kanya. guys. May parang di naman po maganda yung ganong klase ng What was mindset. that? Yung hayaan nyo na lang siya magkasala. Ako, alam ko yan. Sobrang mali. Pero ganun talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao. Oh, we can go Kahit ilang ulit ka pa niyang over saktan, there. itiisin mo lahat. Makasama mo lang siya. Hindi po ba Okay, dapat kung little talagang jump. mahal ka ng tao, hindi ka niya Cross. hayaang masaktan ng paulit-ulit? Tama naman.
Yan ang isang bagay na isa puso mo. Kapag ikaw na ang umiibig, ha? Huwag mo akong tularan kung ayaw mo. Nangyari rin sa'yo itong nangyari I sa hope that falls on her. May chance pa rin naman po kayo para ayusin itong estado nyo ngayon eh. Di pa naman po ito katapusin. Katulad nga sabi nyo, di ba? Hawak natin ang kapalaran natin. May pagkakataon pa rin po kayo para ayusin natin. Aww. Tawagan ko kaya ngayon siya. I was gonna let her get eaten. namin maayos to. Yes, give me a hug. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Kasi Tatawagan ko. sigurado po ba kayo? Nakainom po kayo ha? Eh di mas mainam para masabi ko ang totoong nilalaman nitong puso ko. I love zombie hugs. Tawagan ko na siya. Wait, I think I still like hugs. Hold on. Ano talagang sagutin? Mga busy. Wala, tulog. Ooh. Lalo He ko si likes Carla, to hindi hug. natutulog ng maaga. Ayaw lang talaga ako makausap mo. Sa lang ang ibig Yeah, sabihin. we're hugging. Look at how they're not doing anything. Halos 2 dekada. Tapos dahil lang sa pera. They can Tatapon do na lang na basta everything. yung samahan namin. Ang hirap lang yung tao. Oh, what a Ay sa sad. balutan na siya. Like I wonder yung how tatanggapin? much I can like not do as Abby. I'll just Paano? let them deal with it. Hindi ko po alam. Hindi ko masabi kung ano ba yung dapat kasi wala naman po ako sa sitwasyon niyo para maintindihan ko yung pinagdadaanan niyo. Hindi ko alam kung ano I'll yung let them bibigay ko sa inyong payo. fight them. Buksan mo na lang yung isa kong Okay. bote. Pakalasing na lang tayo. Hanggang sa mamanhid itong puso ko. Aww. This is so Dahil sa sad. sunod-sunod na masasamang A pangyayari sa poor buhay ni Tito girl. Marlon, ay mabilis Ooh. na nagbago ang Who's ugali. that? Ang dating masiyahin at puno ng siglakong tsuhin ay naging I'm so tahimik na. happy to have a Hindi pregnant na siya lady fight gaanong for me. lumalabas ng bahay noon dahil nahihiya na raw siyang ipakita ang mukha niya sa publiko. Tuwing kumakain kami ay Can tinitignan they din get niya ang hurt? pagkain niya dahil ayaw niyang Ooh! maging pabigat sa amin kahit na paulit-ulit siyang sinasabihan ni Mama na huwag na niyang isipin ang mga bagay niyon. I need help. There's a clicker after Unti-unting me. nagbago ang mga galaw ni I Tito need Marlon. help. Minsan ay bigla na lamang siyang gigising Who's gonna sa be my kalagitnaan savior? at palabas ng bahay. There's a clicker. There's so many zombies. May mga pagkakataon ding naririnig Who's namin gonna siyang save mag-isang nagsasalita. me? O kaya'y parang may kinakausap kahit na Ooh, wala there's a namang guy tao sa after paligid me. niya. Oh no. Unti-unti What ay would lumayo happen siya if sa mga Abby kaibigan got at maging sa amin mismong hurt? pamilya niya. Hindi na namin siya I nakakausap ng wonder. maayos. Oh no. Dahil para bang palaging nasa iba ang atensyon nito. Ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko bilang pamangkin para matulungan siya sa mga pinagdaraanan niya. Lagi He ko has siyang the power kinakausap at to sinasamahan kapag mag-isa siya. Welcome in, save the Ipinapadama ko sa children. kanya na hindi siya nag-iisa sa buhay, Papa Dudut. Pero sa kabila ng mga effort ko ay tila pa mas lumala pa ang sitwasyon ni Tito Marlon. There's a clicker. Oh, there's a few of them. Woohoo! Fight them, guys! Why aren't you doing anything? Save me! It would be so sad and very sad if something happens to our poor little Abby. Tito Marlon mo! Tito! Bakit po kayo nakaubad? Aww. Saka anong ginagawa ng mga tao dito, ma? Oh shit. Alam eh, bigla na lang silang dumating na ganyan na si Marlon. I-report po siya ng mga tao sa palengke. Tumatakbo daw po siyang nakaubad eh. Diyos ko, Marlon, ano ba itong pinagkagagawa mo? Pero bakit po siya nakagapos? Eh, nagwawala po eh. Nasuntok nga niya po ako sa mukha oh. Hindi ako nagwawala! Hindi nyo lang ako naiintindihan!
I wonder if they can do everything. Huminahon ka! Pasensya na po sa abala. Kami na pong bahala sa kanya. Maraming salamat po. I really wanna test it. siya sa susunod. Opo, salamat. Pasensya na po ulit. Halika na, pumasok na tayo. Hindi! They aren't shooting or doing Magbihis na anything. po muna kayo. Para umalmay ang isip nyo. Tara na po sa loob. Pawis na po kayo. They seem to be struggling. I'll help them a little bit. Tapos lalabas na ako. Opo, But not a lot. Kayo pong bahala. Ay na. Marlon naman! Ano na bang nangyayari sa'yo? Girl, be Ano careful. ginagawa sa sarili mo? Huwag kayong maniwala sa pinagsasasabi ng tao yun. Hindi ako nagwawala. Pero hindi maganda That's yung a clicker. ginagawa mo naguhubad ka sa harapan ng maraming tao. Naiinitan ako eh. Gusto ko na magpahinga. Pupunta na ako sa kwarto. Sige po, mabuti pa nga po. Ma, ako na bahala kay Tito. O sige, bantayan mong maigi ang tito mo, ha? Huwag na huwag mo nga hayaang makalabas. Hindi natin alam ano pang pwede niyang gawin. This one died. Never trust me with a gun. Nice suck. Anak, kumusta na ang tito mo? Papahinga niyo po ako sa kwarto. Kanina pa There we ako go. hindi mapakali. That's better. Ano po bang ginagawa niya sa Surprise, kanya? motherfucker! Bigla po niyang naisipang lumabas. Hindi naman siya lumalabas ng bahay. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko naman siya napansin na lumabas kanina. Akala ko There's nasa one that kwarto ran lang away. siya. Nagulat na lang ako nung bigla siyang dalhin dito. Now, ng wait, mga I have to tao. loot. Kala ko nga kung ano nangyayari kanina. Maui, nag-aalala ko para sa tito mo. That's Para funny. bang iba na yung mga Hold ginagalaw niya eh. on. Para bang, Para bang nababaliw na siya? ayoko mang aminin pero parang gano'n na nga yung nakikita ko. Nag-aalala lang ako na baka kung anong magawa niya sa sarili niya. Kung hindi man sa sarili niya, sa ibang tao. Womp womp. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoong pinagdadaanan ni Tito Marlon. Can I go with them? I wanna go with them, not with them. Hindi pa rin talaga niya matanggap Fine. yung pag-iwan sa kanya ni Tita Carla. Idiot got shot. Bigla ang pagbabago ng buhay niya. Baka hindi na nakayanan Idiot got ng shot. nangyayari. Ano bang pwede nating gawin sa kalagayan niya ngayon? Kaya, mas maganda kung magpakonsulta na lang tayo sa espesyalista. Kung totoo bang nagkakaroon siya ng problema sa pag-iisip, mabuting agapan na natin yun. Baka naman may ibang paraan pa. Ayokong ipasok si tito mo sa mental eh. Ma, hindi naman agad ibig sabihin na ipapasok siya sa mental hospital pag nagpakonsulta tayo. Pwede namang dalhin muna siya sa doktor para matingnan kung ano ba talaga ang kalagayan niya. Kausapin ko kaya si Carla. Baka sakaling siya ang makatulong kay Marlon. Kaya na po si Doggy. Tita Carla. Baka mas lalo lang lumala ang sitwasyon pag dinamay pa natin siya dito eh. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nagkakaganon si Tito. Kaya siguro magandang ideya kung tagpuin ulit silang dalawa. Kung bakit naman kasi ganito pang naging takbo ng buhay nilang dalawa eh. Huwag na po natin problemahin ang tapos na. Focus na lang po tayo kay Tito dahil mas kailangan niya tayo ngayon. O sige, kakausapin ko siya kapag kumalma na siya. Sana pumayag siya sa plano natin. Yeah, leave the pregnant lady Susubukan ko here. na po siyang kausapin Trust kapag may me. oras. Kailangan It niya will to. be better. Kailangan niya tayo. Papadudot noong kinausap namin si Tito Marlon tungkol sa plano namin ay pumayag naman siyang magpatingin sa doktor. Pero sa pagsapit ng araw kung kailan ay ipapatingin na dapat namin siya ay bigla na lamang It's just us siya now. nawala. Naiwan sa kwarto nito ang kanyang cellphone, wallet at iba pang mga importanteng gamit niya kaya inakala naming lumabas lamang siya. Pero hindi na po siya bumalik pa, papadudot. Agad po kaming humingi ng tulong sa otoridad. Nagtanong-tanong din kami sa mga kaibigan at kapitbahay kung nakita ba nila si Tito Marlon. Halos ikutin na namin ang bawat sulok ng lugar na posibleng pinuntahan niya pero wala kaming nakuhang sagot kung nasaan siya. Noong sumikat na ang social media ay sinubukan ko rin siyang You're a little hanapin fuck. doon. Pero biguan pa rin ako.
14 na taon na ang lumipas simula noong huli naming nakita si Tito Can I join Marlo. you? At hanggang ngayon ay wala pa rin kaming balita tungkol sa kanya. So, Hindi nga What po brings you namin here? sigurado kung buhay pa ba siya come here often? o wala na siya No? sa mundong ito. Sa kabila ng lahat ng ito ay nananatili pa rin ang pag-asa sa Happens to the puso best of namin. us. Hi, Na darating Bert. din ang araw Welcome na in. magkikita-kita That's pa a rin beautiful kami. German Shepherd. Papa Dudut, eto All na the po ang doggies in this wakas game are pretty, but they're all ng evil, so I kwento. don't like any of them. Maraming salamat po Except sa for inyo maybe the one at that sa we lahat have right ng now, but I shouldn't bumubuo get too ng inyong attached because I programa. already know it Ang died. inyong forever, Because Ellie killed it. kapuso, at kabarangay. By the way, guys, I highly recommend The Odyssey. It was amazing in IMAX. Did you research any Greek mythology before you watched it? Or did you just go off of what you already know? How is this